Naka-on na ba to? Bukas tayong visor. Ang init na ngayon. So, what's up guys? Good evening mga idol. Today, wala lang. Casual riding lang tayo dahil wala naman tayong ibang mga plano for this month. Hindi ko alam kung may long ride or camping. Not sure. Dahil March will be a very busy month for me. English Kidding aside, yun. Kaya puro casual riding lang mapoprovide ko sa inyo ngayon. And syempre mga aesthetic. Mga aesthetic na mga night POV riding sa city. Other than that, wala pa. Wala pa tayong mga ganap sa buhay. So, yung usual na nakikita nyo, yung mga ina-upload ko sa Facebook, sa TikTok, yun ay mga naka neck mount. So, ganun yung POV shot kapag gumamit kayo ng neck mount sa Insta360. Pero for the meantime, papagas muna ako dahil 1 bar na lang tayo. Hirap pa naman magtulak nito. Pero never ko pa naranasan matirikan. 5 minutes later. So, ayun guys, mabalik tayo. Nakapagpagas na tayo sa Caltex. So, tuloy ang biyahe. So, dito tayo dumaan sa may Tomas Morato. Then, labas na lang tayo ng QAV. Pwede sana ako mag-e-road kaso may ginagawa doon sa may Araneta about drainage. So medyo may build up ng traffic doon. Kaya iwasan na lang muna natin. So hanggat may alam tayong alternatibong daan, doon tayo. Sa mga sulok-sulok ng Quezon City. So far itong camera ang ganda niya gamitin sa gabi. Okay naman yung quality niya. At kaya rin makipagsabayan. Yun nga lang pag compare mo siya sa mga high-end na unit, malayo ang agwat nila. Pero overall nasa gitna siya. Tolerable naman yung shot niya. So, wag niyo i-compare sa X5 kasi si X5 talagang top of the line yun eh. Itong si X4 Air ay in between siya ni X4 at X5. Siya yung medyo pinaliit na version lang.
Kaya nga yung battery ng X4, X5, hindi siya compatible dito. A few minutes later. In fairness, ang dami yung option dito sa camera na to. Talagang ang dami yung pwedeng paggamitan. Tulad dito, pwede nyo lagay. As long as may quick release mounting kayo. At secured kayo maglagay, syempre, ng camera. Kasi kung hindi, may possibility na matanggal, malaglag, mabasag yung salamin. Sayang naman. Though replaceable lens naman siya, pero sayang pa rin, di ba? Daming tao ngayon sa labas ah. Ano meron? Araw ng simba o araw yata ng simba? Ah, okay. Big Brother night ba? Oo nga no, Big Brother night. Excuse me, makikiraan. A little longer than a few minutes later. So anyway, mabalik tayo sa pinag-uusapan natin about this camera. Pagdating sa battery, makunat-kunat din naman. So na-try ko mag-record ng 8K resolution. Tuloy-tuloy yan ha, paakyat ng Baguio. So simula nung papasok sa Cannon Road hanggang dun sa Baguio na mismo, ayun, walang problema sa recording. Tuloy-tuloy. Imagine 8K resolution yung na-record. For 1 hour. Pwede mo magamit yung battery nito. Enough na yun para makapag-upload ka ng content sa YouTube or any social media platforms. Diba? Ang laking tulong. Well, syempre, itong gamit nating resolution madalas up to 4K lang para madali rin tayo makapag-export ng video. Sa ngayon, gamay ko na yung app ni Insta360. Alam ko na kung paano mag-edit. Magkakatalo na lang yan sa creative juice. Di ba? Kung wala kang creative juice, kung wala kang inspiration or motivation para makapag-edit, wala kang makukuha. So ito naman ginagawa natin, ang ginagawa ko is typical POV lang naman and casual motovlogging, POV shot, di ba? Just then. So yung usual na mounting, dito talaga nakalagay yung camera. Pero today, sinubukan ko naman yung ibang way ng mounting niya. So imbes na dito naka-mount tapos papaikot-ikot ko 360 view, gagawin ko lang muna siya na single POV shot para naman makita nyo rin na paano kaya pag ginamit to na
single POV shot lang. Yung hindi talaga 360 mode. So, yun yung purpose ko. Kaya, nilagay natin siya. Sana matapos tong ginagawa dito bago magtag-ulan. Ito yung Banawi area. Ito rin yung grabe kung bahain. Kaya kita nyo nakaangat yung mga establishment din. No? So, ewan ko kung may epekto yung ginagawa nila mga drainage kapag sumapit na ang tag-ulan. Diba? Kaya dapat ikulong na yung mga kurakot na yan eh. At wag na kayong bumoto ng kurakot. Ganon, pasukan natin syempre para matuto naman yung mga tao. Hindi lang dapat puro content, dapat may social awareness din. Nice. Much later. Ito, dito ako dumanan nung nag-record ako or yung in-upload ko sa TikTok. Kasi lagyan ko ng magandang kanta. Ayan, may tutorial si Kuya. Maganda rin minsan yung ganyan eh. May usapan kayo ni Kuya, di ba? Tipong nasa likod ka, tas naririnig mo lang kay Kuya Rider. Alam mo yung may hangin na habang nagsasalita siya. Conflict kasi yan eh, yung boses niya, tapos yung pasok ng hangin sa tenga mo. Lalo na kapag naka half face ka na ganyan. Pumapasok yung hangin dito sa magkabilang gilid eh. So sa 100% na kinukwento ni Kuya Rider, most probably nasa 40 to 50% lang naririnig nung angkas dyan talaga. Yun talaga ang reality. Palaban mo dyan yung bilis sa kayong hangin ng pagmamaneho ni Kuya Rider. Kaya pag nagmamabilis, nagbababa ako ng visor eh. Kasi puro hangin lang din maririnig ko eh. Ito, balat kayo tuloy na to eh. Pag angat mo dito, hindi pantay. O, di ba? Kaya huwag kayo magmamabilis dyan. Tapos pagbaba nyo pa, hindi rin ayos. So, siguro guys, dito na natin tapusin yung video natin. Kung nakaabot ka sa part na to, edi salamat. Thank you. Come again. Come again. Watch again. Ganon. So, wag nyo nang pagkalat to. Secret lang tong gawa-gawa natin. Para lamang to sa mga special na nila lang. Wow. So, ingat palagi. Mapasan man kayo mapunta. Ride safe.